everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction ko sa pambato ng Baguio. So, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na talagang laging sumusuport dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Baguio tayo ngayon. So, eto nga, grabe. Nung isang araw, inireveal nila ang mga pambato katulad ng pambato ng Taguig na si Bella Ismael. Tapos, sa Cebu naman, grabe, 2 di-kalibreng candidates. Tapos, kanina naman, ang inireveal naman nila ang pambato ng siyempre, ng Baguio. Alam naman natin ang Baguio, taon-taon ay talagang magagaling at di-kalibre ang mga kandidata na inilalaban nila dyan. Siyempre, si Genesis, nakita naman natin na talagang marami namang kay Genesis. At magaling talaga ang pambato nila noon. Tapos sumunod ay Cruz ng Gravides, di ba? Tara Valencia, Gwendolyn Soriano. Talagang masasabi ko, in fairness, naging remarkable ang performance ng mga kandidatang to at gumawa talaga ng pangalan sa mundo ng pageantry. At sinong hindi makakalimot sa mga performance na ipinakita ng pambato ng Baguio? Kaya naman ngayong taon na to, grabe, ang inaabangan natin dito, dahil may pangalan na ang kanilang magiging kandidata ngayong taon na to, so sobrang exciting to. Alam naman natin na talagang gusto din makuha ng Baguio ang corona ng Miss Universe Philippines. Kaya ang ilalaban na nila ngayon ay ang dating Miss Earth na naging talagang remarkable din ang performance niya sa Miss Earth. Natatandaan ko at masasabi ko yung magaling to. So eto na nga syempre si Roxy Vayens, di ba? Ay nako, grabe. Talagang tinodo na ng Baguio. Nung una, naririnig ko na talagang ay nako, magkukumpit daw si Roxy, pambato daw ng Baguio. Pero, hindi pa ako naniniwala kasi hindi pa naman nila talaga official na ina-announce. So, syempre, kapag in-announce na nila, doon ka pa lang talaga, okay, this is it. Kasi, kahit pa sabihin natin, oy, lalaban daw Mama Sam si ganito, lalaban daw si ganito, hindi ka maniniwala ng ganun. Kumbaga, parang, sige, abangan natin yan. But, nandoon ka sa part na parang, o paano kung hindi naman siya natuloy? Iba pa rin kasi syempre kapag may sashing ceremony na naganap. At ayun na nga, finally. So si Roxy nga ang magiging pambato ng Baguio ngayong taon na to. So, ano ba ang reaction ko dyan? Ang reaction ko, syempre, oh my God, excited. Bongga, winner, panalo, di ba? Diyos ko, talagang alam mo na makikipagpukpukan yan at alam mo na sasabay talaga ng bonggang-bongga. Kasi from the beginning naman, kilala na natin si Roxy kung paano siya makipaglaro sa kompetisyon at alam natin kung paano to kumabog. At ngayon pa lang, nakikita ko na malakas ang laban ni Roxy, malakas ang laban ng Baguio. Parang feeling ko, makaka-top 5 na sila. Oo. Nung nakaraang taon, si Gwendolyn, hindi siya naka-top 5 Pero si Tara Valencia, naka-top 5 siya at sumungkit ng corona, di ba? Naging supranational. Tapos Cruz ng Gravides, malakas din. So ngayon, kung ano yung di-kalibre na meron ito si Genesis, si Chris na, si Tara, si Gwendolyn, Diyos ko, parang pinag-isa ninyo yan sa katauhan ni Roxy. At alam natin na hindi lang basta-basta magaling yan. Magaling din ang kanyang comm skills. So, doon sa mga kandidata nila na ipinadala, medyo pagdating sa communication skills, aminin naman natin, medyo mahihina, di ba? Pero eto, hindi naman mahinang-mahina. Kumbaga parang doon sila natatalo kasi hindi nga ganun ka-strong yung comm skills ng mga kandidata nila.
pero di ka libre. Yung ibig ko sabihin, performance, wala tayong masabi, talagang kabog, styling, kabog. Pero pagdating sa pagdating sa home skills, medyo doon talaga sumasablay. But, eto kasing si Roxy, pagdating sa home skills naman, ay winner to. At saka performance. Kaya, kung iisipin mo, si Roxy, once na makarating to sa top 5, alam mo na marunong sumagot eh. Alam mo na kaya makipagsabayan at kayang magsalita, di ba? So, yon. So, meron siyang masasabi mo na guts talaga sa competition eh. Kumbaga parang, once na makarating yan sa top 5, ay nako, pupwesto yan ng bonggang-bongga at baka manalo pa. O, ganon. Kasi magaling talaga yung com skills niya. Hindi yan magiging Miss Earth kung hindi siya kabog, di ba? So, yun ang maganda kay Roxy. Bukod doon, maganda na talaga si Roxy, tapos magaling ang performance niyan. Magaling din ang kanyang pasarela, di ba? Kaya nga sabi ko, my gosh, ang tindi neto. Alam natin nandiyan si Bella Ismael, alam natin na nandiyan si Nicole Bermeo, pero kung makakasabay niya to sa top 5, ay kaya neto, kaya ni Bea, kaya ni Roxy na sumabay talaga. And let's see. So, kung ano ang paandar, pasabog, at kung paano siya kakabog, di ba? Pero ngayon pa lang, masasabi ko, oh my gosh, nakaka-excite to. So, ano ang aabangan ko kay Roxy? Kung mapapansin ninyo, nag-iba na yung style niya, no? Hindi na yung katulad nun dati, blandi-blandihan ang hair. Ngayon talagang pure black ang kanyang hair. Na masasabi ko, oy, in fairness ha, bongga. Pagdating sa styling, alam naman natin yung lumaban to ng Miss Earth, bongga din yung styling niya. So ngayon, Baguio pa siya. Alam ko, susuportahan to ng organization ng Baguio para maging bongga talaga. So, I think, yes, kakabog talaga siya pagdating sa styling. So, siguro, nakita naman ninyo si Gwen, nakita ninyo si Tara, nakita ninyo si Krishna, at saka si Genesis na talagang yung kanilang mga styling, masasabi mo, wow, winner, di ba? So, yan. Kaya, parang feeling ko, magiging winner din ang styling niya. So, wag sana nila ako ma-disappoint. Charot! So, yon. So, pagdating naman sa pasarela, kung gaano kagaling magpasarela ang mga pambato na naging pambato ng Baguio, ay, nako, isa din siya sa mga kabugera talaga pagdating sa pasarela. Alam natin kung paano to mag-execute pagdating sa competition. So ngayon, ang tinitingnan ko ngayon sa kanya, kung paano niya i-level up yung kanyang performance from the earth to universe rather. So yun na yung inaabangan ko sa kanya. Kasi syempre, iba yung galawan sa Miss Earth, iba yung galawan sa universe. Pero, kung sasabihin mo, marunong bang magpasarela yan? Oo naman, magaling yan magpasarela. Isa yan sa mga talagang sasabihin mo, makabog, di ba? Kabugera. Kaya sabi ko, okay. And then, sabing ganun, hindi naman daw ganun katangkaran. Alam nyo, sa totoo lang, hindi na ako tumitingin kung matangkad ka o maliit ka, or yung height mo, sapat ba? So, basta ang gusto ko lang, maganda, mukhang mabango, at higit sa lahat, mukha siyang mamahalin. Expensive yung beauty na meron siya. Kasi, ang Miss Universe ngayon, sa totoo lang, kahit nga sabihin natin, ang galing na ito sa home skills, kakabugto. Hindi tayo sigurado dyan. Kasi ngayon, ang labanan ngayon sa Miss Universe, kailangan performer ka. Actually, kahit nga hindi ka performer, basta maganda ka eh. O, di ba? So, yun. So, kailangan talaga natin na magpadala ng Diyosahan. Hindi lang para sa dapat kasi manalo tayo. Hindi ganon. Alam ko yung iba sinasabi, kahit naman magpadala ka naman ng Diyosa dyan, di naman mananalo. Pero kasi guys, kung titignan mo, si Atisa naka-top 5. So, dapat i-base mo din sa, ay, dapat kasing ganda ni Atisa. Dapat yung level ng beauty niya. Ganon. So, kapag ganon ang level ng beauty ng kandidata natin,
Basta may beauty, papasok yan. Pero kung walay yan, yung beauty niyan, Diyos ko, baka hanggang top 30 lang tayo. Ganon. Tapos, hindi na tayo makarating sa next round. Ganon. Pero kasi, dapat yung mga beauty ni Atisa, kung makakakuha sila na medyo mataas katulad ni Atisa, bongga yun. Kasi matangkad si Atisa eh. Siguro yung height ni Atisa, umabot natin ng 5'7", 5'8", ganon, o 5'8". Dapat ganon. Kasi bongga kasi kapag ganon yung height. Oho. Yung kumbaga para isa yun sa mga magandang tignan kapag matangkad ang kandidata. Kapag medyo maliit na, bumaba na doon sa 5'8", 5'6", or 5'4", 5'5", eh ba, kailangan ang beauty mo doon maala Demi Peter, di ba? Kasi may nananalo naman. Pero yung ipinapanalo nila na maliliit, kung oobserbahan mo, Olivia Culpo, ang ganda-ganda. Demi Peter, Josa. So, dapat mga ganong beauty. At ngayon, ang mga lumalaban ngayon sa Miss Universe, sa totoo lang, yung experience ko tong nakaraang taon, ay ang tatangkad nila. So, yon. So, kung mayroon mga height ng katulad ni Atisa is enough na para sa Miss Philippines natin. Yung mga 5'8", 5'7". And then, let's see kung paano kakabog si Roxy at kung paano niya kukunin at ipapanalo ang competition na to. Pero ikaw ang tatanungin ko. Tingin mo, mananalo kaya si Roxy dito? So, tingin mo hanggang kumbaga, saan ang mararating ni Roxy dito? Sabing ganun, pwede daw si Roxy na maging Miss Eco. Sa totoo lang, kung sakaling hindi siya papalarin, sana open din si Roxy na tumanggap ng another crown. Kasi ayun kasi nagiging problema sa ibang candidates eh. Ayaw nilang tumanggap ng another crowns. Pero kung tatanggap si Roxy, I think pwede siya sa Miss Eco. Miss Eco, o kaya, pwede mo din siyang dalhin sa Miss Cosmo, pwede mo din siyang dalhin sa supranational. Or, naisip ko nga kanina ay another Miss Charm Beauty. Ganon, di ba? So, yun. Why not? Di ba? So, pwede siya sa Miss Charm. Ako, happy ako kung mag-Miss Charm siya. Kung sakaling mag-Miss Charm siya, para siyang si Krishnan Gravides level. Ganon. Pero, meron na silang Miss Charm, meron na silang Miss Supranational. Malay mo, maging Miss Eco siya kasi galing siya sa Miss Earth. Mas aware siya doon sa environment. Diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Ano naman ang reaction mo nang makita mo at nalaman mo na si Roxy nga ang magiging pambato ng Baguio dito sa Miss Universe Philippines? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi kong ganun, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you next time. Thank you guys. Paalam.